$3.5 million. Para lang po malaman nyo mga kaibigan, ang ariglo doon sa paghihigop lang ng Coca-Cola sa Thailand ay yun na, $3.5 million ang ariglo. Ito po pala ay hindi lamang po pala ito si Butod at kundi 5 po pala sila. 5 silang nasakute at parang pinalabas lang na para lang hindi kahiya-hiya ang ating bansa. Kunwari ay labas siya doon at parang naging pulga yung iba kasi nga barkada. At pero 5 sila na nahuli na talagang humihigop ng Coca-Cola. So napakamahal napakamahal ng paghigop ng Coca-Cola sa Thailand. So yun po, para lang po malaman ninyo na ganun-ganun na lang po kung isalya yung $3.5 million. Hindi po piso ito dollars po. Times 58 po yan. So kayo na po ang magkwenta kung magkano po sa piso yung $3.5 million. Ayan. Dahil nga po 5 sila, yung pong dalawa ay nandun pa po at sila yata dito ay nakabalik na yung iba kasama si Butod. At yun po. Pero bago po tayo mag-umpisa, hindi po ito ang priority kong i-discuss sa inyo. Dahil mas mahalaga po itong aking i-discuss ngayon sa inyo. At ito po talaga yung kapakanan ng mga kababayan ko. Bagamat itong 3.5 million ay hindi po biro yan kung ito po ay pinamudmud nila sa ating mga mahihirap na kababayan itong 3.5 million. Napakalaking tulong na po sana sa kanila. But anyway, bago po tayo mag-umpisa ay nais ko po munang ipahatid ang aking mapagpalang pagbati sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers. Saan man po kayo sulok ka ng daigdig naroroon ay hayaan niyo po na mabati ko man lang kayo. Ingat po kayo dyan lagi at sana manawari ay hindi po kayo magkaroon ng problema at mailayo po kayo sa lahat ng uri ng kapahamakan. Dito po sa aking mga bashers ay nandoon po nakalista na po at ginagawa na po, hindi ko man po i-mention dito sa mga darating na araw i-mention ko. Sinisimulan na pong sunugin ang mga kaluluwa nitong mga bashers kong ito. At magiging abnormal kayo. Maniwala kayo sa akin. At dito sa mga politikong mga kawatan, iisa lang po ang gusto ko sabihin sa inyo. Mangisay na lang kayong lahat hanggang sa mamatay na kayong lahat. Yan ang dapat sa inyo mga kawatan kayo. Anyway, so tuloy-tuloy na po tayo. At tingnan nyo po sa nag-resume na naman po yung hearing. At ang pinagtutuunan po nila rito, yung mga walang kakwenta-kwenta. Kagaya nga po yan si Colonel Grajado. Yan po yung talagang pinipiga nila ngayon. Yan po. Pero ang hindi po nila napagtuunan ng pansin, nagkalat na po rito yung spy ng China. Actually, ano po yan? Kahit na nahuli nila yung isa, marami po yan. Isa pa lang po yung nahuli nila. At yan pong nahuli nila ay tapos na po yung kanyang mission dito sa atin na i-mapping po yung mga lugar-lugar natin dito. Mamaya po i-discuss ko sa inyo kung ano po ang purpose ng mapping na yan. Kasi kagaya po ng gusto ko lang pong sabihin sa inyo na sobrang kayayabang itong mga animal ito na mga nandito sa gobyerno ito. Ang yayabang magsalita, pero tingnan nyo, yung barko na nandyan sa Zambales, yung barko ng China, at yung barko ng China dyan sa Palawan, hindi nila maitaboy-taboy. Samantalang nandito sa loob ng exclusive economic zone ng ating bansa. Puro daldal lang itong mga ito. See? Hindi nila maitaboy.
So ngayon, ang sinasabi nila rito ay spy nga daw yan. Spy, yun ang alam nila. Pero ang pagkakaalam ko, minamapping na po yan ng mga China, yung mga Chinese na yan, itong sa kung saan yung mga matataong lugar. Kaya nga, hindi ko alam ang laki-laki ng budget nitong intelligence division natin, ay bakit hindi po nila nalalaman ang totoong purpose niyan. Ganito lang po kasimple. Sa pinakasimpleng discussion lang ko lang po ibibigay sa inyo. Yan pong pagmamapping na yan. Kagaya po halimbawa sa mga mall. At nabanggit po nila yan. Mall, nagmamapping po sila sa kung saan yung mataong lugar. Maging dito sa mga kampo, minamapping din po nila yan. Tingnan nyo, ngayon lang nila na-discover na mayroon palang ganon. Okay. Malawak po itong discussion natin, pero sana sa simpleng explanation ko ay makuha po ninyo ang ibig ko sabihin. Para naman ay matigil na po kayo yung pagsasabi ng fake news. Ang sinasabi ko po rito, depende po sa pagpi-fake news kung tayo ay nabubuisit na lang o nang-aasar lang tayo. Pero dito po sa mga makakatulong dito sa ating mga kababayan ay hindi po natin kailangan gumawa ng fake news. Okay. Yun pong pagmamapping na yan. Marami pong mga kailangan nilang gawin dyan. Okay? Kagaya po ng sinasabi ko kanina, nasa matataong lugar. Bakit? Posible po kasi dahil nga kaibigan din ni Trump itong China. Di po ba? Kaibigan po ni Trump yan China. Ngayon, hindi sila pwedeng tawag dito, hindi sila pwedeng umalma kay Trump dahil magkaibigan nga di ba? So, hindi na nila maitutuloy yung plano nila na yung talagang bakbakan. Pero, dito sa gagawin nila, since nakaibigan nila sa Trump, ay iba ang gagawin nila, kundi yung taraidorang pamumuruwisyo ang gagawin ng mga Chinese na ito. Una na dyan. Kaya minamapping nila yan dahil tinitingnan nila kung saan sila pupwesto. Maglalagay sila ng isang device. Isang device ang ilalagay nila dyan na yan pong laman ng isang device na yan ay nagkakalaman po ng 5 litro. 5 litro pong virus yan na yan po ay co-cover ng 500 square meter. Okay? So, dito nyo na makikilala ako kung bakit ko alam sabihin ito. Nabanggit ko na po yan sa inyo. Diyan sa mga dating mga sa mga dating vlog ko. Yung pong 5 litro ng liquid virus na yan, ang makukover po niyan ay 500 square meter. Malawak-lawak na rin po. So, kung ibig sabihin kung sa mall nila ilalagay yan, makukover yung buo hanggang sa paligid ng mall, makukover yan. Ano po ba yung virus na yan? Yung virus po na yan ay yung tipong parang wala lang. Parang kumbaga, wala ka ng presence of mind. Yan po yan. Dahil ang sisirain nga po niyan ay utak ng tao. Yung virus na yan. Dalawa po yan. Sisirain niya ang utak ng tao, sisirain niya ang respiratory mo. Ngayon, kung doon sa utak ang target ng mga yan na sisirain ang utak mo, well, wala pa akong nituturo dyan. Kung itong respiratory ang target nitong virus na itong itatanim nila dyan, itinuro ko na sa inyo yan, yung kalamansi at saka sili. Wala naman pong iba yan. Anyway, yan po yan. Yung para magiging abnormal na lang yung mga tao na sunod-sunuran na lang. Tandaan po ninyo, hindi po sila pwedeng gumalaw ng gira.
Una, ayaw ni Trump ang gira. Doon tayo. Pero hindi ibig sabihin na kakampi natin ang US or si Trump. Hindi po. Unang-una, galit po siya ngayon sa Pilipinas. Yan ang tandaan ninyo. At hindi ko kuwan pa yan. Hindi ko masiguro pa yan. Baka tatanggalin na yung mga idka na yan. Pero ang sigurado ako, hindi rin papayagan ni Trump na magkagira between Taiwan and China at madadamay ang Pilipinas. Kasi ayaw nga po ni Trump yan. Pero yun nga sinasabi ko, since na alam nila hindi papayag dyan si Trump, ay iba po ang gagawin nila dyan, kundi magpapakalat lang po sila ng virus. Ngayon, posible ba yun? Posible po dahil hindi po ba yung dyan sa halos araw-araw ko pong sinasabi yan, dinidiscuss dati, yung po bang sinasabi kong mga sobre na ikakalat ko dyan sa mga opisina ng mga kawatan na yan. At pag na-open nila yan, nalanghap nila yan, yun na. At dyan ay malalason yung mga yan. Ganun po yan. So, yan po ay gagawin nilang liquid para sa ibig sabihin, ay ilalagay nila yan. Halimbawa, pwede silang maglagay dyan ng isang sasakyan. Ipaparada nila. Tapos umaandar yon yung baterya na machine nang magbubuga pa unti-unti ng virus na yan. Mahalataan niyo pa ba yan? Hindi na. Or either magtatayo sila dyan na parang kumbaga parang maraming pwedeng kasabutin dyan. Yung mga PLDT na yan. Yung maglalagay sila na parang kunwari PLDT na control ng linya ng PLDT, pwede yan. Marami pong pwedeng paglagyan ng machine na yan. Kumbaga, habang umaandar po yan, unti-unti lang po nagbubugay yan ng virus. Yan po. Ano ang kwan yan? Iyan ang nakikita ko. Wala ako nakikita na kung ano man yung sinasabi nila na nag-i-spy sila para kung ano yung mga kung ano-ano mga nila rito, mali. Para ano? Wala po ako makitang, hindi ko makita yung logic diyan. Gano'n. Hindi nga nila pwedeng girahin eh. Hindi sila pwedeng makipaggira rito. Kaya sige, sabihin na natin na tama sila na nag-i-spy sila dahil sa mga ating mga kung ano-anong mga facilities dito sa atin. Pwede, sige. O bigyan na natin ng benepisyo yan. Benefits of the doubt yung mga sinasabi nila. Pero ano nga ang logic doon? Wala po. Ang pinakamalapit po rito na logic ay yung magbubuga lang po sila paunti-unti ng virus. Hindi nga naman halata na kahit na ma-abnormal lahat itong mga Pilipino, hindi halata. Or magkaroon ng mga cancer, yung mga baga nila, hindi rin halata. Dahil dun sa virus na yan. Alam ko po, ito sinasabi ko, matagal ko na pong sinasabi ito, yung tungkol sa mga sobre-sobre na yan. Kasi alam ko pong mag-formulate niyan. Bilang isang chemical engineer, hindi lang po yan. At natutunan ko pa rin po yan na hindi lang po pagpo-formulate ang alam ko. Kundi pati yung tawag dito, yung pangontra dyan na hindi katatablan, alam ko rin pong i-formulate. So, ngayon, ang tanong dito ngayon, ay posible ba yon? Sige, sabihin na natin hindi posible itong sinasabi natin. Okay, huwag na nating hayaan na natin na itong sinasabi ko walang kakwenta-kwenta, itong pinapaliwanag ko, hayaan na natin yan. Okay, para ano pa, sa totoo lang, ang totoong magtatandim ngayon ay US at saka China. Bakit? Nasabi na po ni Trump yan. Yun po lang po ang inaantay ko doon sa inauguration niya, yung speech ni Trump. Na anong sabi niya?
mag-i-explore siya ng langis dito sa buong daigdig, hindi dyan sa Amerika, buong daigdig. Ngayon, bakit napunta doon sa tandem itong China at saka itong Amerika? Kasi nga po, napakalaki po ng deposito natin ng langis dyan sa West Philippine Sea. Trillions of tons po yan. Imagine nyo, trillions of tons ang langis natin dyan sa West Philippine Sea. So, ano ibig sabihin ni Trump na yun sa mag-i-explore? So, ibig sabihin, i-explore niya, pakikialaman niya, panghihimasukan niya yung kung sino man ang mayroong langis. Isa na nga tayo ron, Pilipinas. So, ibig sabihin, hindi naman niya gigirahin or ano. Pero ibig sabihin, sa ayaw mo at sa gusto mo, papayag ka. Bakit? Dahil nga itong China, ang magaling gumawa ng mga lason or mga virus na yan. So, dito sa atin, hindi na kailangan bigyan ng virus dito or lason eh. Dahil dito sa atin, lahat na ng tao halos dito, nalason na ang utak. Tingnan nyo naman nangyayari ngayon. Hindi. May mga utak pa ba yung mga nakikita nyo ngayon? Wala na. So, hindi na kailangan eh. So, how much more kung maglalagay pa nga sila ng virus? Di ba? Di lalo na. Ay, ngayon pa lang na walang virus, may virus na ang mga ulo ng mga nandyan sa gobyerno ngayon. Yung 125 tons na gold natin, tingnan nyo naman, wala na. O ngayon, nangutang na, mangungutang pa ulit ng 6 trillion. Samantalang mayroon na tayong utang na 17 trillion. Tandaan niyo yan. So, ibig sabihin, dahil nandito yung napakalaking deposito ng langis sa atin, sa ayaw natin at sa gusto, tiyak yan, papayag ang Pilipinas kasi nga, una sabi ko nga, wala ng utak. Okay? Pangalawa, walang kakayanan ang Pilipinas na mag-drill dyan ng langis kasi mas inuuna nila ang bumili ng mga Coca-Cola na para higupin itong mga addict na ito. Imagine nyo yung $3.5 million na ibinayad dahil lang doon para pang-ariglo lang. See? Sundan nyo lang po ito sinasabi ko. Ngayon, yan lang ba ang tinutukoy ko yung West Philippines na deposito ng oil na yan? Hindi po. Mas malaki po ang deposito ng langis dyan sa Mindanao, dyan sa Ligwasan, Mars. Trillion tons din po yan. Trillion tons po yan. Ang nandyan sa Ligwasan, Mars. Ngayon, bakit ko alam? Sasabihin nyo, nag-iimbento na naman ako, fake news na naman ako. Mag-research po kayo at magtanong-tanong po kayo para po ay mayroon kayong nalalaman. At sa totoo lang po, marami tayong alam. Kaya nga lang, madalas, ginagawan ko na lang ng katatawanan yung mga vlog ko kasi nang aasar na nga lang ako. Yun po yung sinasabi ko. Pero kung kaalaman at kaalaman ang pag-uusapan natin, kahit ngayon sabi ko nga, hindi ba't sinasabi ko nga pag ako talaga napuno na rito, magsasaboy na ako dyan ng virus sa Metro Manila para matudas na kayong lahat dyan. Pero magagawa ko ba yon? Sa tingin nyo, hindi ko po magagawa yon. Kasi yun lang po makakita ako ng mga taong nagugutom, mababa yung luha ko. Nakakita lang ako dyan ng winakwak na bata yung kanyang tiyan. Iba na po yung pakiramdam ko. How much more yung sasaboy pa ako ng paano. Yun po ay salitang init lang ng ulo. Pero ang totoo po niyan,
Kaya yun ang sinasabi ko dati, makapasok lang ako dyan, magkaroon lang ako ng access dito sa mga opisina itong mga kawatan na ito, doon ko na dadalihin itong mga animal na ito. Yan po ang kwan dyan. Yun pong virus, sabihin ko po sa inyo, depende sa virus. Mayroong 3 klaseng chemicals yan, makakagawa ka na ng virus. Ngayon, kung mas matindi na virus ang gagawin mo, hanggang 5 chemicals lang po yan. 5 chemicals lang po, matinding virus na po yan ang magagawa. Kaya nga sabi ko, yun nga sinasabi ko dati sa inyo, kahit na halimbawa tanggapin nila yung hamon ko doon sa mga sinasabi ko itong mga kawatan, diyan kami sa Lunita magpapatayan. Kahit po ilan po na lahat yan. Hindi po ba't paulit-ulit ko sinasabi, in 10 seconds, hahapay sa akin yung mga animal na yan. Kasi alam ko po kung paano ang gagawin ko. At may alam ako. Yun lang po yan. Pero siyempre hindi natin i-elaborate dito yung mga dapat nating gagawin ko sakali. Ngayon, mapunta naman po tayo dito sa ito, Comelec. Itong Comelec na ito, nag-aaksaya na po niya ng 135 million pesos na po ang winaldas nila. Dahil lang dyan sa pag-iimprinta ng baluta. Ngayon na naman, nagsimula na naman sila ng imprinta, mayroon na namang TRO galing sa Supreme Court. So bakit nagmamadali itong si Garcia ng imprinta na ganyan na wala pang finality ang Supreme Court? O ngayon, mayroon na naman. Tigil na naman. Nakapag-imprinta na naman sila ng ilang libo yan. Di gastos na naman kasi may bagong TRO. Sa iba babago na naman. Pero hindi na lamang po siguro dito sa Comelec ang sisi ko nito. Pero bakit naman itong Supreme Court na ito, ay bakit naman ang bagal ninyo magpalabas ng kung sino ba talaga yung gusto nyong ipasok ng mga kandidato na yan? Bakit inuunti-unti naman ninyo yan? Dahil ang sinasabi naman itong si Garcia, baka magahol na sila sa oras. So, yun po yung sinasabi ko. Wala pa rito yung virus na ilalatag ng China. Pero, kitang-kita na yung may mga virus na yung mga utak ninyo. Kita na. How much more kung magkuhan pa sila rito? Magpakawala pa sila ng virus dito mismo. Bago nila na-discover, yung nag-i-spy dito na Chinese na yan, tapos na. Tapos na niyang ma-mapping yung mga dapat na paglalagyan ng mga chemicals na yan. Tapos na. Palampasin lang nila yan, 6 na buwan, 1 taon. Wala na uli. Wala na kayong alam. Panibago na naman yun. Alam pa ba ninyo na related yung mapping na yan dito sa virus na ilalagay nila after 6 months o after 1 year? Hindi nyo na alam kasi mga kwan nga kayo. Ang inaasikaso ninyo, yung walang kakwinta-kwinta. Pinag-aaksayahan ninyo, yung hearing dyan sa Senado at saka sa Kongreso, na wala naman kayo ginawa dyan, kundi lumamon lang kayo ng lumamon, na napakalaki milyon ang ginagastos niyo sa hearing lang na yan. Kung yan mga milyon-milyon na ginagastos niyo, kung ipinamudbud niyo na dito sa ating mga mahihirap na kababayan, di marami sanang matuwa sa inyo. Ang problema nga po rito, sasabihin nyo, sasagutin nyo ako ngayon, hindi ba't yan ang ginagawa ni Speaker? Yung namimigay siya ng mga bigas na yan na may mga pangalang Romualdez Rice. Namimigay siya tig sa 10,000, 5,000. Bigyan ng 5,000 yan. Ang putang ina.
Ang yabang-yabang magsalita, puta, 500 lang pala yung, pag sinabi palang 5,000, 500 lang pala yung binibigay. Kinukupit na niya yung 4,500. Pag sinabing 10,000, 1,000 lang pala yung mapupunta doon sa beneficiary. Yung 9,000 sa bulsa na pala nito. Ang ibig ko pong sabihin na ibigay lang dito sa mga mahihirap ng nating kababayan yung ginagastos niyo dyan, yung totoong bigay. Hindi po yung bigay-bigayan kunwari. Magbibigay kayo ng bigas, pinagmalakit mo pa, yung Romualdez rice. Parang binlid naman. Ano ibig ko sabihin ng binlid? Yan po yung nilulugaw na lang na pinapakain sa pato. Kasi dati po, kasi nag-alaga ako dati ng pato. Naglulugaw po ako ng mga binlid. Yung mga durog-durog na bigas. Yan po, pinapakain ko sa pato. Yan. Kaya kayo, na binibigyan ni Romualdez ng Romualdez rice, ginagawa kayong mga pato. Mga pato ang kilala ni Romualdez sa inyo kasi binibigyan kayo ng binlid yung durog-durog na bigas na pagkain ng pato. So, ibig sabihin, ang tingin sa inyo, pagka tinanggap ninyo yung Romualdez rice na yan, tanggapin nyo na mukha kayong mga pato. Di ba? Kaya, pagka nakakita na kayo dyan ng Romualdez rice na pinamimigay, isampal nyo na sa nagbibigay, doon sa nagbibigay mismo. Isampal nyo na yan sa mukha nila para hindi na sila makapangbigay. Unang-una, malalabon ba ninyo yan? Ay, pangpato nga yan. Kaya tuloy, ang tingin na Romualdez sa inyo, mga pato kayo. Ngayon, para lang malaman ninyo. Kaya sabi ko nga, dito sa aking mga kababayan dito, lalo na itong mga katutubo, dumating dito kahapon yung 10 malalaking box. Dito sa amin, sa Mindoro. Yung order ko ito yung mga chinilas. Malalaking box ito. Pero kung kulang pa, mag-order pa ulit ako dyan sa Valenzuela lang naman ako nag-order kasi nandyan po ang factory ng chinilas. Kung kulang itong 10 box, mag-order pa ako bago dumating yung kampanyahan. Ano naman kinalaman noon, Mr. Birana, yung mga chinilas na in-order mo? Ipamamimigay ko po rito sa aking mga kababayan dito, lalo na dito sa aking mga kababayan, mga katutubo dito. Plus, ngayon pa lang ay nagpapatarget na ako ng mga dito, yung may mga ko kasi dito may mga poultry. At yun nga po, pagka nandyan ang kampanyahan, dito mismo magpapadeliver ako ng baldi-baldi na tae ng manok, yung basa-basa pa. Tapos yan, kiss-kiss yung mga chinilas doon sa mga tae ng manok. Pagdating ng politiko na, lalo na kung taga Manila na politiko, yun ang isampal sa mukha nila yung may tae ng manok na basa-basa. Ewan ko lang. Ngayon, kung magtutuloy pa sila, pero siguro, enough na siguro yung tae ng manok na isampal sa kanila. Pero kung maghihilamos sila, tutuloy pa sila, abay, ibang usapan na yun. Iba na yung pangsasampal sa kanila. Martilyo na yung pangsasampal doon sa mga bunganga nila para hindi na makapagsalita ang mga hayop na yan. Ayan. Ngayon pa lang, sinasabihan ko na kayo para walang sisihan. At least, advance ako na nagbibigay ng information dito sa inyo na lalo na yung mga paro-paro diyan. Lalo itong Grace po na ako na ito. Pumirma-pirma doon sa mga blanco. Na bilyones, trilyones na mga budget ngayong 2025. Imagine niyo yan. Sabi ko nga sa inyo, wala pong sisihan pag dito kayo tumungtong sa amin. Makakatikim kayo ng sampal na may tae ng manok na basa.
Pupunta lang kayo doon sa kaalyado nyo rito. Magilamos. Pagtapos yung magilamos, martilyo ang aabutin ninyo. Yan bunganga ninyo, mamartilyohin namin dito para hindi na kayo makapangbula at hindi na kayo makapangbudol ng taga rito sa amin. Kaya kayo dyan, doon sa mga ibang mga probinsya pa, sana mapanood ninyo ito at gayahin ninyo ito ang gagawin namin. Para sa ganon ay hindi na tayo malulusutan ng mga budol. Pagsasampalin natin ng kanyan. Ganon lamang po. At lalo na, pero kung alam naman natin na ito ay itong politiko na ito na nangangampanya na naman ay talamak na magnanakaw ito, ay wag na nating buhayin. O na ito, idiretso na natin sa hukay para hindi na makabalik din sa Manila. Yan. Basta magnanakaw, huwag na nating buhayin. Pag nagkaroon tayo ng pagkakataon, kahit napakaliit na oras yan, na pagkakataon nating mahila yan, huwag na nating palampasin yon. Ang pagkakataon yan, hilahin na natin yan at laglag na natin sa hukay. Basta itong mga kawatan na itong mga rampan kung magnakaw sa gobyerno, pagsisisihan ninyo yung tumapak kayo din sa amin na mga kawatan kayo. Nakakagigil kayo. Sa totoo lang. Anyway, gusto ko lang pong i-announce na every Sunday na lang po ako bubunot sa timba. Kasi parang kung araw-araw naman tayo dito, parang kumbaga nawawala ako sa wisyo. Ang dami-dami kong iniisip. So, ang gagawin ko po, tuwing linggo na lang po at medyo dadamihan ko na lang po yung bubunutin. Ganun lang po. Kung kanyan, bahala na po. Basta linggo-linggo na lang ako magbubunot doon sa timba. Tuloy lang po yung pagpapasubscribe sa Tareck Hassan Mirza para masama po kayo doon yung pangalan nyo sa timba. At para sa ganun ay magkaroon din po kayo ng tsansa na mabunot kahit na pa 10,000. At kapag na-reach na po natin yung 150,000 subscribers itong Birana Live Studio TV, yun po yung mamimigay po ako rito ng raffle price na 1.5 million. Ayan, at para lang po malaman ninyo. So sikapin niyo po na ma-reach na natin yung 150,000 subscribers ng Birana Live Studio TV. Ayan po, at muli po itinataas ko ang aking mga kamay sa lahat po ng aking mga subscribers na may mga sakit at may mga problema sa buhay. Sana Panginoon ay pagalingin mo na po sila sa lalong madaling panahon. Maraming salamat, Panginoon. Siyempre, ano nga ba yung lagi ko sinasabi rito pagkatapos ko magdaldal? Ayan, adi, mahal na mahal ko po kayong lahat. Ayan.